of the nation. Nasagi ng pickup na yan ng magkaangkas na mag-ama sa Pasay City. Hinabol ng rider ang pickup na dire-diretso sa pagpapatakbo hanggang maabutan nila ito. Ipinangharang ng rider ang kanyang motor, saka bumaba para kumprontahin ang driver. Pero hindi natinag ang driver at nasagi pa ang tuhod ng batang angkas sa kanyang pagtakas. Nakipag-ugnayan na ang rider sa LTO para matuntuan ng may-ari ng pickup na naka-diplomatic plate. Sa Quezon City, huli ka ang isang rider na sinilaban ng isang nakaparadang SUV. Agad tumakas ang suspect. Wasak ang bumper habang basag ang windscreen ng SUV. Palaisipan sa may-ari kung sino ang nanunog sa kanyang sasakyan. Nag-iimbestiga na ang mga pulis. Sinisilip ng Ombudsman at DPWH ang naging joint venture ng mga kontratistang Diskaya sa kumpanya ng mga kaanak ni Senator Bongo. Sagot naman ni Go, huwag siyang idamay sa paglilihis ng issue mula sa tunay na mga may sala. May report si Ian Cruz. I am required to read my Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang mambabatas, taga-DPWH at iba pang opisyal na dawit umano sa katiwalian sa flood control projects. Pero ayon sa Ombudsman, may iba pang mga pangalang di binabanggit ang mga Diskaya kaya mailap at matipid sa pagsasalita at ayaw nang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. He's protecting people like Bongo. Kasi nga yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Tinutukoy ni Remulla ang joint venture ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya kasama ang CLTG Builders, ang kontraktor na pinamamahalaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Pinasok daw nila ang mga joint venture mula 2017 noong si Go ang special assistant ni dating Pangulong Duterte. Naungkat daw ito sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Eh, hindi ako naniniwala hindi siya ganun Hustler yan. Iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang ugnayan ng mga Diskaya at ng CLTG. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. Meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Sabi naman ni Go, idinadawit siya para malihis ang takbo ng investigasyon mula sa tunay na may sala. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate. Ano to? I-cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Imbes na ilihis, sabi ni Go, dapat tukuyin ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Dati nang iginiit ni Go na hindi niya kilala ang mga Diskaya at wala siyang alam sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama. 2019 pa raw tumigil na sa pangongontrata ang ama at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Sabi pa ni Go, kahit siya mismo ay inungkat ang joint venture ng mga Diskaya at CLTG. Tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Handa naman daw si Go na humarap sakaling ipatawag ng ICI. Ayon pa kay Remulla, posibleng hindi lang si Go
ang pinoprotektahan ng mga diskaya. Mark Villar. At least a possibility lang. Ang secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really rake it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Si Senador Mark Villar ang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021 noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ang ina niyang si dating Senadora Cynthia Villar, posibleng pinoprotektahan din umano ng mga diskaya ayon kay Remulla. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these kayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kundi sila. Iniimbestigahan din ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila, si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Tinawagan at tinext na ng GMA Integrated News ang mga Revilla pero wala pa silang tugon. Tinitingnan din ng iba pang di pa napapangalan ng politiko na umano'y tumanggap din ng mga kickback mula sa DPWH projects. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na susubukan silang idawit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa maanumalyang flood control projects. Sinabi yan ng Bise kasunod ng pahayag ng DPWH na iimbestigahan na rin ito ang ugnayan ng mag-asawang Diskaya sa CLTG Builders. Ang CLTG Builders ay construction firm ng ama ni Senator Bongo na kilalang malapit sa mga Duterte. Dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD, nasa gitna, at si Senator Bongo nasa kabilang side. Nanindigan naman si VP Sara na wala siyang kinalaman sa issue dahil wala daw siyang flood control projects. Hiling pa ng Bise huwag pagdiskitahan ng kanilang pamilya at imbestigahan din ang iba pang administrasyon. Tugon ng Malacanang, hindi ito may iwasan lalo't mismong ang dating Pangulo ang umaming korap siya at nakinabang sa kaban ng bayan. Pero hindi raw gagawa ng ebidensya ang administrasyon para maipakulong ang mga kritiko nito. Aabot sa 220 million pesos ang pwedeng makuha ng gobyerno kapag ipinasubasta ang 13 luxury vehicles ng mga Diskaya. Target itong gawin ng Bureau of Customs sa Nobyembre. Plano ring ipa-auction ang 2 luxury vehicle na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pero iniimbestigahan pa ang papeles ng mga ito. Pinag-aaralan daw ng Independent Commission for Infrastructure kung paano mapapabilis ang pagbawi sa mga ari-arian ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Sa ngayon, napa-freeze na ng Anti-Money Laundering Council ang nasa 5 bilyong pisong halaga ng bank accounts at ari-arian, pati na ang 5 bilyong pisong halaga ng air assets ni dating Congressman Zaldico. Mga lalaking sumugod at nanakit sa isang bahay sa Pasig, sinampahan ng patong-patong na reklamo. Humarap sa mga pulis ang mga biktima at 3 sospek na miyembro umano ng True Brown Style Gang. Base sa investigasyon, 13 anyos lang ang babaeng pakay ng mga lalaki. Girlfriend umano siya ng isa sa mga sospek na mahigit 30 anyos na. Health Center sa Antipolo City na July 2024 pa natapos. Minadali umanong buksan nang malamang mag-i-inspeksyon ang DOH. Tinawag ng Antipolo LGU na unfair ang aligasyon dahil 1 linggo na umano silang naglilipat ng gamit para sa pagbubukas ngayong araw. Naghahanap din daw sila ng medical staff na hindi naman ganun kabilis gawin.
ex-PNP Chief Benjamin Acorda Jr. nanumpa bilang bagong Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabulabog ang isang eskwelahan sa Tanawan, Leyte nang sumugod ang isang lalaki at binaril ang misis na teacher doon. Sa Tarlac naman, nahuli kamang pananakit ng isang tricycle driver sa isang estudyante. May report si John Consulta. Naglalakad papasok ng eskwelahan ang mga estudyanteng ito nang biglang lumapit ang isang tricycle. Ang tricycle driver sinuntok sa batok ang isa sa mga estudyante at agad tumakas. Binigyan naman ng atensyon medikal ang biktima. Natuntun kalaunan ng tricycle driver na ayon sa kanyang mga kaanak ay may medical condition. Nung kinakausap po siya, medyo iba-iba po ang kanyang sinasabi. Hindi po siya makausap ng maayos. Sa kabila nito, naharap pa rin siya sa reklamo. Sa Tanawan, Leyte, mga estudyante na mismo ang bumuhat sa sugatan nilang guro. Binaril siya sa loob mismo ng classroom ng kanyang mister. Tinangka pa umanong sakta ng suspect ang sarili gamit ang balisong, pero napigilan siya ng mga responding police. Agad siyang naaresto. Sa investigasyon, mahigit 1 taon nang hiwalay ang dalawa. At isa sa tinitingnang motibo, selos. Talagang hindi magandang pagsasama nila. Ang dami nilang pinag-aawayan mag-asawa. Frustrated parasite ang hinihandang kaso laban sa suspect na kinukunan pa ng panig. Nagpapagaling sa ospital ang biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suportado ng Korte Suprema ang pagbibigay access sa publiko ng mga record at dokumentong nasa pangangalaga nito alinsunod sa batas. Ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, pwedeng hilingin sa Office of the Clerk of Court ang mga kopya ng SALN, personal data sheet at curriculum vitae ng mga maestrado, pero kailangan ng approval ng UNBAC. Maaari raw isumite ang request sa kanilang website. Bago nito, inalis ng Ombudsman ang restriction sa pag-access sa mga SALN na hawak nila kabilang ang sa Pangulo at Vice-Pangulo. Nihikayat din ng Kongreso na padaliin ang paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Isang babae ang muntik ng mabangga ng tram sa Kayseri, Turkey. Patawid na ang babaeng naka-earphones at hindi napansin ng paparating na tram. Buti na lang at agad siyang nahatak pabalik ng gwardya. Nakapreno rin agad ang tram. Higit 2 taon matapos masunog, sisimulan ng ibalik sa dati nitong ganda ang Manila Central Post Office Building. May mga idaragdag pa raw sa gusali gaya ng kauna-unahang Postal Museum sa bansa. May report si Von Aquino. Ng May 2023, nagliyab ang makasaysayang Manila Central Post Office Building. Tumagal na mahigit 30 oras ang sunog. Nagmula ang apoy sa sumabog na battery ng sasakyan na nakaimbak sa bodega ng gusali. Kabilang sa mga naabo ang mga stamp paintings. Itinayo ang gusali noong 1926 na dinisenyo ng Filipino architects na sina Juan Arellano at Tomas Mapua, kasama ang American architect na si Ralph Doane. Alam nyo ba na hindi lang ang sunog noong May 2023 ang pinagdaanan nitong makasaysayang Manila Central Post Office Building? Napinsala rin ito noong World War II at nirestore lamang noong 1946 matapos ang gera. Very nostalgic kasi nung bata ako, naalala ko na nakapasok na po ako dyan, nagpapadala po ng sulat sa mama ko, OFW abroad po. Sayang, di ko siya na-encounter before nung talagang okay pa siya. Sana soon, pagbalik namin dito, restored na siya. Ang makasaysayang gusali, sisimula ng ibalik sa dati nitong ganda. Kahapon lumagda ng Memorandum of Agreement ang PhilPost at DPWH para sa restoration, retrofitting at rehabilitation. Ang kabigin-biginan ng ating Pangulo, kailangan talaga ma-restore natin ng tama at ma-restore natin ng mabilis itong napaka-importante at iconic na landmark natin. Gagawa ng detailed architectural engineering design ng DPWH. Ayon sa Postmaster General ng Philippine Postal Corporation, bago pa masunog ang gusali, nakabuo na sila ng Conservation Management Plan nang ideklara itong important cultural property noong 2017. Dadaan sa 3 phase ang pagsasaayos ng gusali na sisimulan sa January 2026. Ina-assess niya yung structural integrity kasi nga
Dahil nasa nasunog, alam yung mga bahagi ng building dito na pwede pang i-restore at yung kailangan ng masusit malalim pang pag-aayos. Yun yung stage ng retrofitting. Uunahin ang fasad at lobby na target makumpleto sa first quarter ng 2026. Tatapat sa hosting ng Pilipinas sa ASEAN Summit. May mga idadagdag daw sa bagong Manila Central Post Office. We will establish the first postal museum in the country. It's going to be a mixed-use building, meaning we will allot a space for innovation or innovation lab or innovation hub wherein people, stakeholders can have a venue for exchange of knowledge. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa negosyo kong ito, may nilalaro akong magugustuhan nyo rin. TikTok host Pokwang may babala sa pineking video niya. Kumakalat online ang deepfake video na pinagmumukha siyang endorser ng isang gaming platform. Or sa makakapanood pa na. O makakapanood po ito, paki-block na lang. Hindi po talaga ako nag-i-endorse sa mga online gaming. Ayon kay Mamang, kinuha ang video niya sa isang live selling, saka pinatungan ng boses na gawa ng AI. Ingat po tayo kasi ang lala talaga ng AI ngayon. Nakakadismaya. Jeneline Mercado hindi raw masyadong confident sa pagsabak ng karakter niya sa Sanggang Dikit for Real sa beauty pageant. Pero iba ang say ng mister na si Dennis Trillo. Siyempre hindi na ganun kakomportable, di ba, ate? Kasi may edad na rin. Okay pa rin kumpara sa mga bata ngayon. Parang lalaban pa rin eh. Oo, palaban pa rin talaga. Abangan din daw ang pag-unfold ng mga bagong karakter sa serye, including Jared played by Raver Cruz. Kakampi ba ako or isa ako sa magiging kaaway nila? For sure kaaway ni Tonyo kasi interesado ako kay Bobby dito. Open-ending stars Clea Pineda at Janela Salvador spotted sa isang tattoo parlor. Nauna nang sinabi ni Clea na masaya sila together. Tingin naman ng ilang netizen, nag-level up na ang relationship ng dalawa. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa malinaw na tubig, dinarayo rin ang isang talon sa Lasam, Cagayan dahil sa mga rock formation nito. Ang bato kasi sa tabi ng Talok Falls, mistulang korteng mukha. Ano sa tingin nyo? Mukha bang bato? Mukha bang tao? Halos katulad daw ito ng Moai statue sa Eastern Island sa Chile. Sa Switzerland naman, feeling nasa Cloud9 ang atake ng Sea of Clouds sa city of Offelgate. Tila may malakas na agos ng tubig sa Alapaap. Ayon sa mga eksperto, nag-iiba ang kapal ng ulap doon depende sa init o lamig ng panahon. 70 araw na lang, Pasko na, at yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.